Dito po, sa atin pong channel ay, meron pong mga various questions na akin pong i-discuss po sa inyo. Recent lang na question dito, "Sir, saan pwede makuha yung Excel file?" Ah, yung tinatanong dito ay pagdating po sa applied to principal. So, sa applied to principal, ito po yung isang way para mapabilis ang atin pong pagbabayad ng ating housing loan, 'no. Sa applied to principal, ah pwede pong mag-direct po kayo sa Pag-ibig offices para po kayo ay magbayad. Dapat po updated lang yung inyo pong monthly amortization bago po kayo magbayad ng applied to principal. Ang applied to principal, ito po yung dapat ang binabayad po natin ay at least equivalent sa monthly amortization po natin. Equivalent or more. Like for example, ang monthly po natin ay 6,000 ang amortization po natin sa loan, dapat po 6,000 or more ang atin pong i-apply to principal. So, siguraduhin po natin na nakabayad tayo recently sa atin pong regular monthly amortization and then saka po tayo mag-apply to principal. Now, kung tinatanong po ninyo, ano po ba yung applied to principal na yan? Ito po yung advance payment na kung saan ang ating pong ibabayad ay ibabawas ng buo sa atin pong housing loan. Meaning to say, mas mapapabilis po yung pagbaba ng ating loan at pagbabayad ng ating loan. Kasi po yung binabayaran po natin na monthly amortization, portion po nun ay napupunta sa interest ng loan. So mas maliit lang yun na ibabawas sa loan. Kaya po, yan po ang atin pong option kung gusto po nating mapabilis ang pagbabayad ng ating housing loan. Pwede po, o suggested, direct po kayong pumunta sa Pag-ibig offices. Any Pag-ibig offices po pwede. Or pwede rin naman pong sa virtual Pag-ibig. No? Kailangan nyo lang po ng monitoring din na file. Ako po, meron po akong Excel file. Message nyo lang po ako para po dun sa file na yon para po ma-send ko rin po kayo sa inyo yung monitoring. No? So, yun. Ganun po yung ating apply to principal. Sir, meron po ba kayong Manila or Cavite? Okay, itong next question, referring ito sa ah, yung expanded for PH. Of course, syempre, kapag po Metro Manila, wala po tayong makukuha na 3K monthly. No? Wala po tayong makukuha. Bagamat, meron pong mga expanded for PH condo projects sa Metro Manila. Meron po yan. Kagaya po ng Deca Homes, nagkikater po ang Deca Homes ng expanded for PH. Meron po yan sa Tondo, Manila. No? Pero hindi po yan 3K. I think mga 6K plus po ang ah, ang expanded for PH, no. By the way, para po sa information ng karamihan, pag sinabi pong expanded for PH housing program, ito po ay government subsidized, no. Bigyan ko po kayo ng example, no. Ang typical po na interest rate sa Pag-ibig ay nasa 6.25% per year in the first 3 years of your housing loan. Ang expanded for PH, 3% na lang po ang interest po ninyo. Meaning kalahati ng interest rate ang subsidized na po through the Pag-ibig. And pwede pa po yung may additional na subsidy from the DSUD up to 2%. No? Pero of course, syempre, nakadepende sa budget po yun. Ang pinakasigurado yung 3% interest rate and kung mapasama pa kayo o mapasama sa budget ng gobyerno, may additional 2% pa kaya maging 1% na lang. Pero hindi po yun sigurado po, no? So, depende lang po sa budgeting ng ating government. Pero yung 3%, sigurado po yun. Pero ito lang po ang inote natin sa expanded for PH, first 5 to 10 years. Kung 30 years ang iyong housing loan, meaning to say, hanggang maximum ng 10 years lang may sagot ang gobyerno. So, after 10 years or after 5 years, depende po sa qualification ninyo kasi nga, meron lang first 30,000 home buyers. So, kung hindi kayo papasok sa first 30,000 home buyers, doon na po kayo sa 5 years na mayroong subsidy. Meaning to say, after that period, after 5 years or after 10 years, babalik na po sa regular na housing loan. So, yun po ang ibig sabihin ng expanded for PH. Okay po? Next po natin na question ay mula kay Miss Juna. Juna ba to? Okay, Miss Juna. Okay.
Aha. Sir, doon sa FS o financial statement po ang tinutukoy nito 'no. If less than 3 million yung sales, puwede bang ang ipasa ay unaudited? Kapag po less than 3 million sa alala ko po 'no, although i-confirm niyo po sa, auditor 'no o sa isang, CPA na active. Ako po CPA din pero, more than 10 years na po ako na hindi nagpa-practice 'no, so yung update. Pero sa pagkakatanda ko, kapag po less than 3 million, 'no, 'pag less than 3 million ang sales or income, hindi po kailangan ng, certification from the CPA or in short, hindi kailangan ng audited 'no. Ah, Kailangan lang po ng ITR and then naka-attach lang po yung FS, even unaudited, pupuwede po yun kapag less than 3 million. Pero yan po yung pagkakaalala ko. So best way pa rin po ay mag-consult or magtanong po tayo sa isang, auditor or CPA po. Okey po regarding po diyan. Kasi, qualification po kasi 'yan, eh, sa housing loan kapag po self-employed or with business, kailangan po ng income tax return at financial statements. Sa cases po in terms of amount, meron po yang, ah, na dapat kailangan na audited. Audited ibig sabihin in-audit ng isang CPA. So gano'n po 'yan, okey? Next po natin. Hello sir, ano po, need na documents? May pinasalo kasi sa akin pero walang cash out, basta ituloy lang ang hulog sa bahay, salamat po. Typically sa mga pasalo 'no, kailangan niyo pong, i-execute po ito sa isang notary public kapag po pasalo. Kami mismo meron kaming nakuha din na pasalo 'no. Sa notary public magkakaroon po kayo ng deed of sale with assumption of mortgage and then meron po 'yan yung mga waiver of rights 'no, may waiver of rights po diyan at yung, special power of attorney para po sa coordinate niyo later on sa pag-ibig and sa pag-coordinate niyo rin sa developer. Yun po ang tanda ko 'no, deed of sale with assumption of mortgage. Hindi pa po deed of absolute sale ha, iba pa po yun ha. Deed of sale with assumption of mortgage, meron pong waiver of rights, meron po yung SPA, for the developer and SPA for the pag-ibig 'no, o kung pag-ibig po yan or kung bangko. So, yung apat po na dokumento yon. Bagamat sa iba nagdadagdag pa po yan ng contract to sell 'no. Bagamat sa natanungan po natin na notaryo 'no at napagpanotaryuhan po natin, yun lang po ang typical 'no, sa atin pong mga pasalo 'no. Kailan ba mata-transfer sa'yo kapag halimbawa pasalo? Sa pasalo, okay, kailangan po ma-fully paid yung property 'no. May instance po kami yung sinalo po namin dati, pinully paid na po namin 'no. So pumunta lang po kami sa Pag-ibig 'no, pinakita ng wife ko yung mga documents po namin and then, binigyan po kami ng statement of accounts kung kailan namin babayaran and then pumunta ka sa date na yon kasi nga kino-compute din nila yung interest. Then upon payment 'no, schedule ka ng 1 to 2 months para sa release ng title, pero merong requirements yon 'no, on the part of the original buyer. Although, ano na 'yun, kasama na yung mga pinanotaryo nyo dati. So typically naman IDs and pirma lang naman ang kailangan kasi nga nung nag-execute kayo ng sa notary public before nung pasalo, yun ang kailangan. No? And then schedule na kayo ng pag-pick up ng title and then kung ito ay hindi pa na-transfer sa original buyer, ita-transfer muna ito ng developer to the original buyer and then once na-transfer, ikaw naman magpa-execute ng transfer sa pangalan mo. Pero kung na-transfer na ito developer to the original buyer, of course, syempre, mas madali mo nang pa-execute sa'yo yung transfer. So, kailan ba tina-transfer usually ang title sa home borrower sa Pag-ibig or bangko? Typically, ang rule po ng Pag-ibig diyan ay 3 years from the loan takeout. Kasi tinitignan pa nila kung ikaw ay magbabayad. No? Yan po ang rule nila. And kapag good payer ka, sasabihin nila sa developer na i-transfer mo ang title na developer sa home borrower. So, ganun po ang scenario. So, meaning to say, kung sinalo mo ito at wala pang 3 years, nakapangalan pa yan sa developer. Kaya kung babayaran mo in full at gusto mong ma-transfer sa'yo, of course, syempre, ita-transfer muna sa original buyer. Hihintayin mong ma-transfer sa kanya.
Okay, so ganun po ang ating sistema pagdating diyan. Explain ko lang ulit yung okey, kung may advantage daw ba kapag ikaw ay may experience na sa sales 'no. Of course siyempre sa pagiging real estate agent, every single day of our life nakikipag-usap tayo sa tao. So kung meron ka ng sales experience, ibig sabihin, mas mabilis ka ng makipag-usap sa mga tao 'no, so hindi ka na nangangapa. Kasi may mga agents na iba ang background, ako accounting ako 'no, so ako more on sa office setup talaga, sa outside or other people medyo hindi ako masyadong communicate talaga before 'no. Pero of course siyempre, mas matagal kapag 'pag wala kang experience sa sales, mas matagal lang yung adjustment 'no, especially kung introvert ka 'no. Ako introvert ako mismo pero kaya ko namang makipag-usap ng tao 'no, that time 'no. Pero of course siyempre through time, as we talk to many people, nasanay na tayo. So advantage 'yun kapag meron kang, experience 'no. Maraming salamat sir, napanood ko yung video about real estate agent. Gusto ko po maging isang successful na real estate agent. So pagiging agent naman yung tinatanong dito 'no. So, ang pagiging ahente, ah ito lang po yung aking mga suggestion based sa more than a decade na experience na po natin sa real estate 'no. Una, ang masasabi ko, kailangan po natin dito ng talagang, long-term perspective. Akala ng karamihan na ahente ay aasenso sila, yayaman sila sa mabilis na panahon. Kaya naman pabilisin ang pag-asenso mo through real estate. Bagamat siyempre marami kang mga challenges, marami kang problems na kailangang ma-overcome 'no, sa pagiging, real estate agent mo. So kaya una long term magkaroon ka ng long term perspective kasi nga ito ay hindi madalian 'no. Mas mabilis compared sa other, avenue ng wealth generation pero, hindi naman po ito madalian. It will take some time especially sa'yo, patience, yung determination, yung commitment and consistency along the way 'no, yung ginagawa mo every single day. At maraming agent na na-encounter ko na 'no, na dumaan na rin sa akin 'no, na, ah, bibihira yung kayang tumagal sa mahabang panahon na kaya nilang ipagpatuloy yung ginagawa nila despite without the result 'no. Kasama na siyempre yung pag-improve mo ng certain skills mo, pag-develop mo ng tamang mindset mo, yung attitude mo, yung work ethic mo, at iba pang klaseng attitude. It's more about the character kapag tayo po ay nasa sales. It's more about your character, your attitude. Gaya nga ng sinasabi ko, 80% of your success is about your attitude. It's about your mindset. It's about your psychology. At 20% lang yung skills. Kasi pwedeng alam mo na, pero gagawin mo ba yung alam mo na? At attitude ang nagdedetermine nun kung gagawin mo or hindi yung alam mo. Okay? So, yun po ang ating kasagutan dyan. Hi sir, pwede po ba mag-loan sa Pag-ibig para idagdag sa pagpapagawa ng bahay at ano po ba ang mga requirements? Pwede naman po yan. Ang tawag po dyan ay home construction o home renovation loan. Kailangan nyo lang pong magpa-assess sa Pag-ibig mismo. Merong mga certain compliance like for example, yung design ng ipapagawa ninyo, no? Yung blueprint ng ipapagawa ninyo, yung costing kasi aalamin po nila yan and i-appraise nila. Sa pagkakaalam ko, it's more on billing, no? Billing, construction billing. Ibig sabihin, kailangan may ipagawa ka muna at kapag meron ka na napagawa, depende dun sa progress billing ang gagawin. So, hindi mag-i-infuse ng loan agad si Pag-ibig kung hindi dapat may naipagawa ka. So parang yun ang pinaka-equity mo. So ganun po siya 'no, ang pagkakaalam ko po dun, okey? How to apply ng, 4PH housing loan? Dalawang klase 'no, ngayon kasi involved na ang mga housing developer, private housing developer na kung saan diretso na po kayong, mag-apply sa mga 4PH housing project through the agent siyempre 'no. Bagamat yung dating setup sa mga LGU po kayo mag-a-apply 'no, may gano'n pa pong setup 'no. Bagamat ngayon, yung mga 4PH housing project, involved na ang mga developer through the agents, pwede na po kayong mag-direct application. No? Yung iba kasi nagwe-website pa sila sa Pag-ibig website, no? Minsan matagal po doon. No?
kaya po mainam, dumiretso na po sa mga housing developer. Kami din po may mga handle kami na 4PH housing project. Meron pong Cabanatuan, may Arayat, Pampanga, may Capas, Tarlac. Dito sa Bulacan, mga naubos lang, no? Pero sa mga condo like Deca Homes, Tondo, Manila, yan, nag-offer po yan, no? And even sa South area, no? Like Quezon, Batangas, meron pong mga expanded 4PH housing program na po pwede po, no? Na pwede nyo pong pamilihan. Okay. Hi, Sir Ralph. Good evening po. Ano po pwedeng gawin if di na po kaya bayaran yung monthly amortization? Turnover na po sa akin yung unit since 2023 po. No delayed payment pero nag-start na po maging pabigat sa expense. Kung ito po ay nabili ninyo na sa medyo matagal na, no? Of course, syempre nabili nyo po ito ng mas mura. Ibig sabihin, nag-gain na, may gain na kayo doon, no? Kasi ganito po ang decision ninyo, no? Itutuloy ko ba to pero nabibigitan ako or i-give up ko na? Kapag po kasi halimbawa i-give up, like for example, ang option nyo ay i-give up or ibebenta na lang or ipapasalo na lang, darating din ba yung point na maghahanap ka rin ng bahay? So, syempre maghahanap ka rin ng bahay, most probably, no? Pag maghahanap ka ng bahay later on, pupuwedeng malayo na yung puwede mong mahanap sa corresponding budget na kaya mo. Kasi syempre through time, nagmamahal ang presyo ng bahay, lumalayo din yung mga particular location. So, yun ang isang puwede niyong pag-isipan, no? Kung halimbawa, no? Kung itutuloy mo naman, baka mabigatan ka. So, kapag itutuloy mo at nabibigatan ka at kaya mo namang bayaran ngayon at okay naman sa iyo yung project, yung location, kaya nabibigatan tayo kasi puwedeng hindi pala puwede 'no, kulang ang income natin. So, kung kulang ang income natin, kaya tayo nabibigatan. So, ang gagawin mo, kung gusto mong ituloy at hindi ka mabigatan, maghahanap ka talaga ng another source of income. Another source of income. O maybe part-time ka o maybe mag-ahente ka din 'no, o pupuwedeng gano'n, gano'n ang concept niya. Kasi nga kailangan mo ng another source of income para 'yun ang mag-sustain ng iyong ex expenses kagaya ng sa housing. O 'yun ang isang option mo kung itutuloy mo. Kailangan mo talaga ng additional income. Now kung i-gi-give up mo, tignan mo din 'no, kung mas magagaanan ka ba or, yung property kasi okey naman sa'yo. No, yun yung mga aspect na titignan mo. Kasi nga, pag totally give up mo yan, at later on, bibili ka, mas malaki na yung kailangan mo na cash out, mas malayo na yung mabibili mo. So, merong cost yung pag-give up mo din. No? So, o may mga consequences din yung pag-give up. So, pero syempre, kung yun talaga yung mas magandang decision sa'yo, no, yun ang gawin mo. Pero, sa lahat po talaga ng kababayan po natin, no, ang pinaka-best talaga, kailangan talaga natin ng another source of income. Hindi lang tayo umaasa sa isang income. O yun po yung masa-suggest ko dun, no? Regardless kung itutuloy mo, sir, or not, ah, para sa future mga financial decisions natin, mas madali po tayong mag-decision financially kapag po tayo ay ah, mas stable financially. At kailangan po natin ng other source of income pagdating po doon.